Hey, what's up mga pare? Ito na ang ating panibagong video. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Nanalo ang TNT Katropa sa unang laro nila kontra San Miguel Beermen ngayong PBA Commissioner's Cup Finals. At ngayon, si Terrence Jones lang ang ating pag-uusapan. Sinubukan ng San Miguel lahat ng pwede nilang gawin para mapigilan itong si Terrence Jones. Ang daming mga SMB players ang tinesting ni Coach Leo Austria na bumantay kay Jones, pero halos lahat sila ay minanilang ni Terrence Jones. Although may 5 turnovers si Terrence Jones ay ayos lang yun, lalo na kung halos buong laro naman ay nasa loob siya ng court. 46 minutes kasi siyang nasa court sa loob ng 48 minutes. Doon naman sa depensa kay Jones sa labas, katulad pa rin ng ibang koponan sa PBA, madalas ay hinahayaan nilang tumira si Terrence Jones sa 3. Siyempre, kung 12% lang ang 3-point percentage ni Jones sa buong playoffs, ay hahayaan mo talaga di ba? Pero nagulat ako na medyo mataas ang shooting percentage ni Jones sa labas sa gabing ito, at alam kong pati ang SMB ay hindi in-expect yun. Mula 12%, ngayon ay 57%. Wow! 4 out of 7. Ayos, di ba? Pero para naman sa SMB, kailangan na talaga nilang makapa kung sino talaga ang perfect na defender para kay Terrence Jones. Well, kilala naman natin ang SMB. Nabangon talaga yan. Hindi ka pwedeng kumurap sa team na ito. Hindi porket nanalo ka ng iisang game at natambakan lang ang SMB ay iisipin ng walang laban ng Beermen sa Katropa. Sa import battle naman, katulad ng inasahan ko, mas mahusay talaga si Terrence Jones. Don't get me wrong, mahusay din si Chris. NBA caliber din si Chris McCullough, pero mas malakas talaga ang impact ni Terrence Jones overall sa PBA. Simula nang dumating siya ay nagbago talaga ang takbo ng laro itong TNT Katropa. Isa pang napansin ko ay ang composure sa laro ni Terrence Jones. This time, hindi na masyadong kumakagat sa mga pang-aasar sa kanya. Ang dami kong nakitang sinusubukan siyang inisen ng SMB, pero walang epekto kay Terrence Jones. Miski sinabong, binigay na nila kay Jones. At alam niyo naman siguro ang numero 1 rason kung bakit ipinasok sinabong, di ba? Para inisen si Jones. Tignan niyo, siya nananakit, siya pa nan-rash talk, pero hindi siya pinansin ni Terrence Jones. Ayos, di ba? Kaya ngayon, masasabi kong natutupad ni Terrence Jones ang mga target niyang gawin dito sa Pilipinas. Sinabi niya bago magumpisa ang Commissioner's Cup na gusto niyang maging better pa physically and mentally. At nakikita ko ang mga improvements nito ni Terrence Jones. Ang dami talagang sumubok sa pasensya ni Jones sa game na ito, pero walang nagtagumpay. Wala silang nakuwang technical foul, flagrant foul, miski nga hard play of foul, wala eh. Tignan niyo yung bench, tinawagan lang ng ikalawang foul si Jones, tambak pa SMB, pero inaasar nila si Jones. Pero si Jones, hindi na nagreklamo ng sobra, bumulong lang na wala yun, walang foul. Hindi, biro lang mga pare. Ewan ko. Abangan natin kung magtagumpay na ang SMB sa Game 2 na mainis itong si Jones. Kapag pati assistant coach ng SMB ng asar, alam mong may something talaga. Partida, 18 pa lamang ng TNT niyan. Ang nakita ko lang na medyo successful na defender kay Jones ay si Ross. Nalulusutan at naiiskuran pa rin siya, yes, pero mas maganda depensa niya kumpara sa ibang mga bumantay noong first half. 26 points ang na-score ni Jones noong first half, pero 15 na lamang nung second half. Kaya kahit na papaano ay nalimitahan nila nung dulo. At dahil sa liwanag na yon para sa SMB, tingin ko ay malaki ang tsansang si Ross na ang madalas na tatao kay Jones next game. Tingin ko lang naman, pero kung may maisip pang ibang paraan si Coach Leo, ay tignan natin, di ba? Dito naman sa skirmish na ito, inapakan kasi ni Jones si Ross kaya nabwisit ito. Di naman sana magwawala yan, pero inapakan kasi siya ni Jones. Nung una, tingin ko ay pinapalaki lang ng SMB yung nangyari, pero yun pala ay may extra nang nagawa o ginawa si Terrence Jones. Hindi ko alam mga pare ko. Ang alam ko lang ay talagang magiging magandang serye ito. Labanan ng may mga pinakamahuhusay na players sa bansa, labanan ng may mga mahuhusay na imports, labanan ng dalawang malaking korporasyon sa Pilipinas. Yan mga pare ko. Sakit nito. Buti na lang sa atin na mana yung ilong, di ba? Buti hindi napuruan. Ano sa palagay ninyo mga pare ko? No match na ba ang SMB sa TNT sa buong serye? O makakabangon pa ang Beermen at kukunin ng ikalawang kampyonato ngayong season? Komento lamang yan. This is the Only Gameplay. Like and subscribe. Bye bye mga pare ko.